pagkakataong ito ay bibigyan natin ng malalim na pag-unawa ang postura ng China sa West Philippine Sea na labis na nakakaalarma sa mga Pilipino. Nais nating bigyan ng kasagutan ang tanong, nasasalakay bang China sa Pilipinas? Para sa inyong lingkod, ang China po ay may isang mandatoryong bait na kailangan nilang ipagkaloob sa Pilipinas na hindi nila may iwasan sa ayaw nila at sa gusto. Hingin man natin ito o hindi. Ito po ang dahilan kung bakit kailanman hindi sasalakay ang China sa Pilipinas. At ito po ang katotohanan na dapat malaman ng mga Pilipino upang mabawasan ang ating labis na pagkabalisa sa usaping ito. Once again, mga kasama, ako po si Retired Police Major Nimrod Balhimino dito sa Baljimay YouTube channel. Alam ko po na may mga Pilipino na labis na nababahala dahil sa takot na baka isang umaga ay magising na lamang tayo na ang China ay may sinasagawa ng aggression laban sa Pilipinas. No? Marami po ang naaalarma sa usaping ito. Maging ang mga planners ng militar at ng gobyerno sa national security ay tila may ganito ring pakiramdam na pagkabahala kung kaya't naghahangad na mapalaki ang pundo para sa pagbili ng mga mamahaling armas dahil sa hinala na may nagbabadyang armadong pagsalakay o direct invasion. No? Pero sa pagkakataong ito, gamit natin ang ating purong lohika o mataas na atas ng pangunawa, ang ating tinatawag na Phase 8 logic. Isang mataas na pag-iisip po yan ng isang Pilipino na malaya sa impluensya ng iba, kundi sa katotohanan lamang. Ibibigay ko sa inyo ang hubad na katotohanan na maaaring hindi nahahagip o hindi nahagip ng pagkaunawa ng mga traditional na media, sa social media, mainstream media, mga international media, nagpapakalat ng mga impormasyon tungkol dito, Ganon din ang mga political analysts. Ang katotohanan, hindi kailanman sasalakay ang China sa Pilipinas na may militaryong paraan. Bakit ko sinasabi na may katiyakan ito? Himayin natin. Isipin natin ang daigdig bilang isang saradong sistema. Isang basketball court. Isang basketball, bola ng basketball. No? Sa loob ng basketball na ito, ang mga bansa ay parang mga kolonya ng bakterya na nag-aagawan sa espasyo at yaman. Ang China ay isang malaking kolonya na may dambuhalang pangarap ang maging pinuno ng bagong sistema ng mundo sa ilalim ng BRICS na tinatawag. Ang BRICS po ay alyansa po ito ng mga bansa. Brazil, Russia, India, China, at South Africa. At ang kanilang ambisyon ng Belt and Road Initiative, BRI, upang makuha ng China ang tiwala ng Global South. Ang mga bansa na sa Africa, Latin America, at ginang silangan, kailangan nilang patunayan na sila ay kakaiba sa Amerika. Kailangan nilang ipakita na hindi sila mananakop. Dito papasok ang tinatawag kong mandatoryong bait. Mandatoryong bait ng China. Ang bait na ito ay hindi udyok ng awa sa atin. Ito ay isang estratehikong preno na mandatoryo nilang ipapatupad sa kanilang sarili. Hingin man natin ito o hindi. Isipin natin, kung gagamit ang China ng brutal na lakas militar upang sakupin ang isang mas maliit na kapitbahay tulad ng Pilipinas, wawasakin nila sa loob lang na isang gabi
ang kanilang pandaigdigang imahe. Iisipin ng buong mundo na mananakop din pala ang China. Ang pag-atake sa atin ay isang malaking pagkakamali sa lohika para sa Beijing. At alam natin yan, ay alam din, naiisip yan ng mga top brass ng pamunuan ng Beijing. Dahil mas malaki ang mawawala sa kanila sa pandaigdigang ambisyon kaysa sa makukuha nila sa pananakop sa ating mga isla. Ano? Meron tayong kwento ng mina ng langis sa West Philippine Sea. Maring sabihin niyo sa akin, sir, naglalaway ang China sa langis at gas sa Red Bank diyan sa West Philippine Sea. Mga kababayan, maling kalkulasyon yan. Ang China ngayon ang pinakamalaking producer ng solar energy, solar wind energy at mga electric vehicle, mga battery technology sa buong mundo. Sila ang nangunguna sa green energy transition. Bukod pa dyan, secure na ang supply ng langis at gas ng China sa pamamagitan ng mga dambuhalang overland pipelines mula sa China at Central Asia na hindi na kayang harangan ng Navy ng Amerika. Hindi na kailangang magbuwis ng buhay ng sundalo at makipaggera pa sa bari-bariyang enerhiya ng West Philippine Sea. Ang kanilang aggression sa dagat ay tinatawag na gray zone operation. Gumagamit ng water cannon at Coast Guard upang magharas at magpostura laban sa Amerika. Ngunit sadyang hindi nila ito gagawing toong gera. Alam nila, calculated nila ang galaw dyan. Kasi gastos lang yan para sa kanila, tutuusin. Kaya sa ating mga kababayan at sa mga planners ng ating depensa, huwag tayong magpadala sa ating paranoia. Ang tunay na panganib ay hindi ang pagsalakay ng dayuhan, kundi ang pagkaubos ng budget ng ating bayan sa pagbili ng mga mamahaling lumang bakal na magiging dead assets at liabilities din naman natin yan sa hinaharap. Baka hindi pa umabot ng 2035 to 2040 ang mga kabibili nating mga armas na yan ay magiging liability natin yan or dead assets. Habang ang ating mga lokal na komunidad ay nagugutom sa tamang edukasyon at teknolohiya. Mag-isip tayo, gamitin natin ang ating mataas na antas na smart Pinoy na kaisipan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na paghimay dito sa ating programa. Patuloy tayong umusad patungo sa pagiging advanced Pinoy. Ang susunod po nating paksa ay ang pinaiinit na Taiwan aggression ng China na ikinukunikta sa atin. Na tayo naman ay laging nababahala din. Abangan niyo po ang ating pagtalakay tungkol naman sa Taiwan. Once again, the power of the brain be with you always.